Isang malamig na umaga, bumungad sa akin ang isang tasang kalabasa pure na handog ni Sofia Andres, ang aking matalik na kaibigan. Ngunit hindi ito para sa akin. Direkta kong ibinuhos iyon sa mangkok ng aking buntis na aso, si Luna. Dahil sa muling pagkakataong ito sa buhay, buo ang aking alaala ng nakaraan. At alam kong si Sofia ay higit pa sa isang kaibigan siya, ay isang mang-aani ng buhay, isang daluyan ng kalupitan. Sa nakaraang buhay, ikinadena niya ako sa isang makasalanang sistema. Bawat pagkain na inihanda niya at aking kinain, ang sanggol na lumalaki sa aking sinapupunan ay mahiwagang naililipat sa kanya, ipinanganak na parang sariling anak. Naaalala ko ang sakit, ang pagkalaglag, at ang pagkawala. Pinakasalan ni Sofia Andres ang isang maimpluwensyang pamilya na desperado sa lalaking tagapagmana, ngunit siya ay baog. Kaya, ako, si Bel Mariano, ang kanyang bagong kasal at matalik na kaibigan, ang naging kanyang biktima. Bawat isa sa 4 kong pagbubuntis ay nagtatapos sa pagkalaglag pagkatapos kumain ng kanyang masarap na lutuin. Habang ako ay nagluluksa, ipinanganak niya ang 4 na anak sunod-sunod na inaani ang papuri ng kanyang asawa at mga biyenan. Ang kanyang tagumpay ay isang malupit na salamin ng aking pagdurusa. Hindi nagtagal, inakusahan kami ni Sofia Andres at ng kanyang asawa, si Donnie Pangilinan. Nang pangangalun niya, sinira ang aking reputasyon at itinapon ako sa lansangan. Doon, nag-iisa at nakalimutan, ako ay namatay sa gutom. Nang lumaya ang aking kaluluwa, nakita ko ang buong larawan, ang kasuklam-suklam na sistema ni Sofia Andres, ang kanyang paggamit sa akin. Ngayon, sa bagong buhay na ito, hindi ako papayag na mangyari pa iyon. Gusto niya ng anak? Bulong ko sa hangin. Kung gayon, ibibigay ko sa kanya ang higit pa sa kanyang inaasahan. Muling nagmulat ako ng mga mata sa tunog ng doktor na kinukumpirma ang aking 3 buwang pagbubuntis. Sakto. Sakto. Bago ko pa man maproseso ang balita, isang termos ng sopas ng manok ang lumitaw sa harap ko. Bel, ang pagbubuntis ay siguradong nakakapagod. Ang malambing na tinig ni Sofia Andres na nakasuot ng mamahaling seda at kumikinang sa mga alahas. Alam kong may mali nang sang nawalan ka ng gana. Heto, ginawa ko ito para sa iyo. Tikman mo. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nag-aalala ang aking biyenan. Bel, ano pa ang hinihintay mo? Inumin mo. Huwag kang maging ganoon kawalang pasasalamat. Bumulong din ang mga nurse. Napakabait ni Sofia. Kung ako ang nagpakasal sa ganoong pamilya, nakalimutan ko na sana ang lahat ng aking matandang kaibigan. Alam kong ito ang umpisa ng kanyang bagong bitag. Ang mga alaala ng nakaraan ay nagdulot ng lamig sa aking buong katawan. Bawat sopas na kanyang inihanda, bawat pagkalaglag, bawat luha ay bumalik. Sa huling buhay, pinaniwalaan ako na nabaliw ako, na pinatay ko ang aking sariling mga anak. Ang katotohanan ay mas malupit pa. Si Sofia Andres at ang kanyang sistema ang dahilan ng lahat. Sa ospital, marahan kong itinulak ang mangkok palayo. Sa tingin ko hindi ko kaya. Sabi ko, ang aking tinig ay halos bulong. Nawala ang ngiti ni Sofia Andres. Nagalit ang aking biyenan. Bel, huwag kang bastos. Nagising si Sofia ng maaga. Para lang dyan. Ang mga bulong ng mga nurse ay umalingamngaw sa silid. Lumapit si Sofia Andres. Nagkukunwaring nag-aalala. At inalok ako ng sariwang limonada. Kasalanan ko. Dapat naging mas maingat ako. Baka makatulong ito. Ngunit alam ko ang lason sa likod ng kanyang perpektong ngiti. Ang aking instinto ay itapon ang lahat. Ngunit biglang, isang ideya ang sumulpot sa aking isipan. Tiningnan ko ang aking asawa na hawak si Luna, ang aming buntis na golden retriever.
Ang tiyan ni Luna ay bilog, puno ng mga tuta. Paano kung kakainin ni Luna ang pagkain ni Sofia Andres? Itinulak ko pabalik ang limonada kay Sofia Andres. Nagsusuka ako buong umaga. Hindi ko yata kaya ang anumang maasim ngayon. Itinuro ko ang termos. Sayang naman ang sopas pagkatapos ng lahat ng iyong pagsisikap. Sa sandaling iyon, isang kaibigan mula sa kolehiyo ang lumapit. Sofia, ikaw ba talaga iyan? Naalala ko ang sopas mo. Masarap. Maaari ba akong tumikim? Sinubukan ni Sofia Andres na itago ang mangkok, ngunit ang kaibigan ko ay nagpumilit. Nakita ko siyang tumanggi. Ibigay mo na lang sa akin. Bago pa man maging mas magulo ang sitwasyon, lumitaw si Donnie Pangilinan, ang asawa ni Sofia Andres. Walang iinom ng sopas na iyan, sabi niya, nang may ngiti. Nabagsak ko ang asin kaninang umaga. Malamang, napakaalat niyan. Ililibre ko na lang kayo ng tanghalian. Sa isang simpleng kasinungalingan, nailigtas ako ni Donnie Pangilinan sa loob ng kaunting panahon. Kung ang sistema ay gumagana sa sinumang kumakain ng kanyang pagkain, kung gayon ang kanyang paghahanap para sa isang perpektong surrogate ay patuloy, sa susunod na buwan, nakatakda akong magboluntaryo sa isang animal shelter. Kung madadala ko ang lahat ng regalo ni Sofia Andres doon, hindi ba ito isang henyo na plano? Bago ko pa man hilingin ang kanyang sikat na puri ng kalabasa, inabutan niya ako ng isang garapon. Bel, dahil hindi gumagana ang sopas at limonada, dinalhan din kita ng pure ng kalabasa. Puno ito ng nutrients para sa mga magiging ina. Sumigaw ang mga tao sa paghanga. Diyos ko, dapat si Sofia, ang best friend of the year. Naalala ko ang nakaraan, ang sandali, nang ako ay namatay. Ang kanyang kalupitan ay walang hanggan, bulong ko sa aking sarili. Ngayon, ibinigay niya mismo ang pain sa akin. Walang kaalam-alam na siya ang naghukay ng kanyang sariling libingan. Inilagay ko ang garapon sa aking bag dahil napakasarap. Gusto kong sarap-sarapin sa bahay. Pagsisinungaling ko. Nagalit ang mga tao sa akin. Anong pekeng? Halata namang hindi niya gusto. Sa puntong iyon, wala na akong pakialam sa iniisip ng mga estranghero. Ang aking kaligayahan, ang inuna ko. Ngunit dumikit si Sofia Andres sa akin. Bel, may sakit ka buong araw. Kailangan mong kumain ng kahit ano. Pagkatapos, dumilim ang mukha ni Donnie Pangilinan. Bel, bakit hindi mo man lang buksan? Ano ba? Hindi mo naman siguro iisipin na sinusubukan naming lasunin ka, hindi ba? Nagulat ako. Hindi ko maaaring ipagsapalaran na malaman nila ang aking plano. Dahan-dahan kong binuksan ang garapon at kumuha ng isang maliit na kutsara ng pure inilagay sa aking bibig. Nagpalitan ng ngiti si Sofia Andres at Donnie Pangilinan. Ngumiti ako pabalik. Sofia, napakabait mo sa akin. Pagkatapos nilang umalis, agad akong nag-book ng ultrasound. Salamat sa Diyos. Nandoon pa rin ang sanggol. Ang pure na kinain ko ay itinago ko sa ilalim ng aking dila at idinura sa panyo. Nang kunwari ay pinupunasan ko ang aking mga labi. Ang natitirang bahagi ng garapon ay ligtas sa aking bag. Dumiretso ako sa bahay at nagsimulang magplano ng aking susunod na hakbang. Ngunit hindi pa ako nakakahiga nang tumunog ang doorbell. Si Sofia Andres, hawak ang panyo na may mantsa ng orange na puree. Bel, hindi mo nilulon ang kalabasa puree. Malamig ang kanyang mga mata. Matalim ang kanyang tingin. Mabilis na tumibok ang puso ko. Nahuli niya ako. Ngunit bago pa ako makasagot, si Donnie Pangilinan na nakatayo sa likod niya ay biglang bumagsak. Huminto siya. Nagkunwaring mahina. Patawarin mo ako, Bel. Okay lang ba ang sanggol? Sa tingin ko bumaba ang aking blood sugar. Galit ako. Ang aking asawa at biyenan ay dumating, nag-aalala, at iginiit na dalhin ako pabalik sa ospital. Sumama si Sofia Andres.
Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa ultrasound monitor. Ang sanggol ay perpektong maayos. Ayos lang, sabi niya nang may peking pag-aalala. Nag-aalala lang ako na baka nasaktan ka ni Donnie. Ngunit doon nagsimula ang tunay na twist. Sa gitna ng pag-aalala ni Sofia, isang kakaibang pagbabago sa ekspresyon ni Donnie Pangilinan ang aking napansin. Isang mabilis na sulyap. Isang kisap mata ng pag-aalala sa akin na agad niyang itinago sa likod ng kanyang mahina na pag-arte. Hindi ito simple. Hindi ito aksidente. Kinabukasan, isang truck ang dumating sa aking bahay, puno ng 3 kahon ng pure ng kalabasa ni Sofia Andres. Perpekto, bulong ko. Ang gourmet feast ng mga tuta ay dumating na. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Nakikinig ako sa ugong ng fetal monitor sa labas ng aking pinto. Ang mga boses ng mga nurse na parang malalayong violin. Ang sanggol sa loob ko ay sumipa sa unang pagkakataon. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na tunay kong pag-aari ang isang bagay na hindi kayang kunin ni Sofia Andres sa akin. Nang umaga, pinilit kong kumain ng simpleng toast, walang halong gawa ni Sofia Andres. Nang dumating si Sofia Andres, dala niya ang karaniwan niyang mga goodie. Inalok niya akong maglakad. Belle, madalas mo akong makikita sa mga susunod na buwan. Ikaw ang nagdadala ng kinabukasan ng ating pamilya, sabi niya. Ang kanyang kamay ay nakadapo sa aking tiyan. Ang mga salitang iyon ay nagpatalas sa aking determinasyon. Naglakad ako ng mas mabilis. Hinahayaan siyang magsalita sa kanyang sarili. Kung ang sistema ay gumagana, at ngayon, walang duda, naniniwala ako na gumagana ito. Kung gayon ako ang namumuno sa pagkakataong ito, binuksan ko ang garapon. Kumuha ng isang kutsara, ngunit sa halip na ubusin, inilagay ko iyon sa labas ng beranda para sa mga pusang gala. Kinabukasan, nakuha ko ang mga naburang footage mula sa sistema ng kamera ng aming bahay. Ipinakita ng footage si Sofia Andres na naglalakad sa kusina, hinahalo ang puri ng kalabasa, bumubulong sa isang salamin. Dapat siya ang magdala nito. Ikaw ang magdadala nito. Ngunit isang bagay ang nagpabalik sa akin. Sa sulok ng frame, nakita ko si Donnie Pangilinan, hindi nag-aabot ng asin, kundi lihim na nagdaragdag ng isang bagay sa puri ni Sofia Andres, isang maliit na pulbos, puti at pinong-pino. Isang kakaibang pag-iisip ang bumalik sa akin. Ang pagkalaglag ko, ang sakit, ang pagkawala. Sa nakaraang buhay, si Donnie Pangilinan ay isang tapat na asawa ni Sofia Andres, ang kanyang kakampi. Ngunit ngayon, sa footage na ito, nakita ko ang isang lihim na pagkilos, isang pagtataksil kay Sofia Andres mismo. Posible bang si Donnie Pangilinan ay hindi lang isang simpleng karakter sa kanyang laro? Nag-ipon ako ng mga ebidensya. Nagpadala ako ng mensahe sa aming abogado ng pamilya at sa 2 mamamahayag. Minarkahan ko ang footage na may potensyal na mapanganib na supply ng pagkain sa mga buntis na kababaihan. Kasalukuyang investigasyon. Sa loob ng 1 oras, nag-vibrate ang aking telepono. Nang gabing iyon, sa hapunan kasama ang mga biyenan, inihanda ni Sofia Andres ang kanyang mga paboritong pagkain. Tumayo ako, itinaas ang aking baso. Mayroon akong anunsyo, sabi ko. Nag-freeze ang silid. Naghahanap ako ng tulong dahil sa paulit-ulit na pagkalaglag at mayroon akong ebidensya na ang pagkain na ibinigay sa akin ay nilalabhan. Ibinabahagi ko ito sa pulisya at sa media. Ang tingin ni Sofia Andres ay ang pinakamalamig na talim na naramdaman ko. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang biglaang pangyayari ang nagpabago sa lahat. Pumasok ang aming abogado. Hindi kasama ako, kundi kasama si Donnie Pangilinan. Inilagay ni Donnie Pangilinan ang isang folder sa mesa. Ang sistema ng pag-ani na sinasabi mong ikaw ang nagpasimula, Sofia,
Sabi ng abogado, iyan ay pag-aari ng pamilya ni Ginoong Donnie Pangilinan. Siya ang lehitimong tagapagmana. Naniniwala kaming nilabag mo ang mga patakaran nito para sa iyong personal na pakinabang. Mayroon kaming mga internal na ulat na nagpapakita ng iyong paglihis sa orihinal na protocol. Bumagsak ang pangako. Nakita ko ang mukha ni Sofia Andres. Ang kanyang perpektong harapan ay nagkukunot, nababaliw ka na. Bulong niya kay Donnie Pangilinan. Sisirain mo kami! Ngunit tumayo si Donnie Pangilinan mas matatag kaysa sa kailanman kong nakita. Hindi ko ililigtas ang aking sarili, Sofia. Ililigtas ko ang aking sariling anak. Doon nagsimula ang huling, pinakamalaking twist. Tiningnan ni Donnie Pangilinan si Sofia Andres. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihiganti. Ang sistema ng pag-ani, Sofia, sabi ni Donnie Pangilinan, ito ay aking pamanang pamilya. Hindi ikaw ang may-ari. Ang puri na iyan, patuloy ni Donnie Pangilinan, ay hindi nakalalason. Sa katunayan, binago ko ito. Pinrotektahan ko si Belle. Ibinunyag ni Donnie Pangilinan ang isang mahabang kasaysayan ng pagmamanipula ni Sofia Andres. Siya ay isang henyong siyentipiko na nakabuo ng sistema para sa mga kaso ng pagkabalo sa kanyang pamilya. Isang sistema na dapat sana ay maging ligtas at etikal, ngunit si Sofia Andres, na may sariling madilim na ambisyon, ay nilabag ang mga protokol at ginamit ang sistema para sa kanyang sariling layunin ang magnakaw ng mga sanggol. Sa mga nakaraang buhay, naniwala si Donnie Pangilinan sa mga kasinungalingan ni Sofia Andres tungkol sa kakulangan ko. Ngunit sa buhay na ito, sa aking muling pagsilang at pagbabago ng mga kaganapan, nagsimulang mag-alinlangan si Donnie Pangilinan. Ang kanyang pagbagsak sa ospital ay isang paraan para makakuha ng tiwala at makahanap ng mga ebidensya. Ang pulbos na inilagay niya sa puri ay isang antidote, isang proteksisyon. Ang gabi ay naging isang kaguluhan. Nakuha ni Sofia Andres ang kanyang bag at tumakas. Ang kanyang mga alahas ay kumakalansing. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sinundan ni Donnie Pangilinan. Tiningnan ko si Donnie Pangilinan. Nakita ko ang pagtaas ng pag-asa sa kanyang mga mata. Bakit? Tanong ko. Bakit mo ginawa ito? Alam ko ang ginawa niya sa iyo, sabi ni Donnie Pangilinan. Ang kanyang tinig ay puno ng paghihirap. At sa aking pamilya, hindi ko kayang ipagpatuloy ang kasinungalingan at nagbago ka, iba ka sa dati. At ang sanggol na dinadala mo ay dapat naligtas. Ang sumunod na buwan ay isang malabong serye ng mga pagdinig at proteksyon. Lumipat ako sa aking sariling apartment, nag-hire ng security at kumain lamang ng ligtas na pagkain. Bawat gabi ay bumubulong ako sa sanggol. Ikaw ay akin. Ang ating buhay ay atin. Ang sipa na naramdaman ko ay mas malakas kaysa sa takot. Ang ikalawang paghahayag. Ang sanggol na dinadala ko ay hindi lang akin. Ito ang unang matagumpay na pagbubuntis ng sistema sa ilalim ng sabotahe. Hinulaan ng sistema ni Sofia Andres na ako ay baog, nakatadhana na makunan. Ngunit dahil sa pag-subvert ko sa food chain at sa tulong ni Donnie Pangilinan, nabuo ang sanggol. Ngayon hawak ko sa aking sinapupunan ang blueprint ng sistema. Isang buhay na talaan ng kanyang kalupitan. Ang aking anak? Oo, alam ko na ngayon na ang sanggol ay isang lalaki, ay magiging argumento laban sa sistema, hindi biktima, kundi armas. 3 araw bago ang aking takdang petsa ng panganganak, kasama ako ng isang maliit na grupo ng mga aso, kasama si Luna, pinapanood siyang manganganak. Natanto ko na ito ang ensayo. Sinubukan nila ang dami. Sinubukan nila ang kasakiman. Ngunit sa akin, hindi ito gumana. Nangyari ang aking pag-alsa dahil binaliktad ko ang sistema.
Dumating ang araw ng panganganak. Nanganak ako sa isang tahimik na silid ng panganganak. Malayo sa mga pamilya, ang mahinang ilaw, ang malumanay na mga monitor. Nang umalingaw ang unang iyak ng sanggol, naramdaman iyon na parang isang manipesto. Dumating ang tawag ni Sofia Andres sa mga sumunod na oras. Boses na bumubulong. Luha, hindi mo naiintindihan ang ginawa mo, akusa niya. Pagsisisihan mo ito, hindi ako sumagot. Hawak ko ang aking anak, si Mateo. Siya ay perpekto. Sa hallway ng ospital, habang lumalabas ang mga bisita, nilapitan ako ng aking biyenan. Bel, sabi niya, baka nanalo ka sa laban na ito, ngunit ang sistema ay naroon pa rin. Niyakap ko ang aking anak sa aking dibdib. Kung gayon, patuloy kaming lalaban, bulong ko. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong hindi ako nag-iisa. Ilang buwan pagkatapos, nasa harap ako ng isang malaking madla mga abogado, mamamahayag, mga aktivista. Hawak ko ang isang garapon ng brand ni Sofia Andres. Ito ang inyong laban din, sabi ko. Bawat ina, bawat bata, bawat katawan ay nararapat na maging sagrado. Inilagay ko ang garapon sa isang nakakandadong salamin na kahon sa likod ng mga eksena. Naghanda ako. Lumikha ako ng isang foundation sa pangalan ng aking anak. Inampun ko ang mga tuta ni Luna. Pinangalanan silang Valor, Phoenix, Angel at si Mateo. Ang mga tuta ay tumakbo sa aming hardin at si Sofia Andres. Ang huling balita ko ay naglaho ang kanyang ari-arian, ay frozen, ang kanyang pamilya ay gumuho. Ang mga peklat ay nananatili, ngunit ang buhay na ito ay akin. Muling nagtayo ako mula sa pagkawasak at ngayon, pinoprotektahan ko ang aking anak, ang aking mga aso, ang aking boses. Ito ang simula ng pagkalipol ng sistema na pinangunahan ko, Bel Mariano, muling ipinanganak at walang tigil at kasama ko si Donnie Pangilinan. Ang aking hindi inaasahang kaalyado na handang lumaban para sa tama.